Sina Wugang, Sonjun at Ayong ay mga awit na madalas gumanap ng magkasama sa Jilin City. Noong gabi ng ika-6 ng Pebrero taong 1978, si Ayong, na noon pa man ay may crush sa hostess ng bar, gustong imbitahan ang hostess sa hapunan pagkatapos ng palabas, ngunit tinanggihan siya nito. Matapos tanggihan ay nagpumilit si Ayong makaupo sa taxi na tinawag ng babae. Nang makita ang sitwasyong ito, hinayla ni Sonjun si Ayong pababa ng taxi. Pagkatapos ay nagtalo ang dalawa at kalaunan ay nag-away. Si Wugang, na orihinal na sinusubukang ihinto ang laban, nakipag-away din kay Sonjun. Noong gabing iyon, nagkainom si Wugang at nanlumo dahil sa kakahiwalay lang sa asawa. Sa isang salpok, naglabas siya ng isang kutsilyo mula sa kanyang bag at sinaksak si Sonjun. Agad na damyugo ang dibdib ni Sonjun. Nang makita ito, binaba ni Wugang ang kutsilyo at tumakbo palayo. Si Sonjun, na nasaksak sa puso, ay namatay ilang sandali matapos dalhin sa ospital. Mula noon, sinimulan ni Wugang ang kanyang buhay sa pagtakas. Iniwan niya ang kanyang matandang ina at 3 taong gulang na anak na lalaki sa bahay nila at siya naman ay nag-iisa sa Hangzhou City. Natatakot siyang tawagan ang kanyang pamilya. Takot na bumaling sa mga kamag-anak o kaibigan, at natatakot ding gamitin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Makakaasa lang siya sa ilang daang pera na nasa kanya. Sa panahong iyon, nagkulong si Wugang sa inuupahan apartment at hindi pumunta kahit saan. Dahil nauubusan na ng pera, kinailangan ni Wugang na lumabas para magtrabaho para magkapera. Ginawa niya ang kanyang sarili ng isang pekeng pangalan, Liu Hao, at nagsimula ng isang bagong buhay bilang isang waiter sa isang restaurant. Pagkatapos gumugol ng ilang buwan sa Hangzhou, lumipat siya sa Xinyang, isang lungsod na mas malapit sa kanyang bayan. Pagdating sa Xinyang, nagsimula siyang magtanghal para sa mga kaganapan. Sa paglipas ng panahon, gusto niyang palawakin ang kanyang negosyo at palakihin ang kanyang katanyagan. Sumali siya sa palabas sa TV na isip niyang local show lang ito at hindi ipapalabas sa kanyang hometown sa Jilin. Sa panahon ng palabas, siya at ang isa pang single na lalaki na si Wang, ay parehong nagkagusto sa babae. Upang mapabilib ang babae, sinubukan ni Liu Hao ang kanyang pinakamahusay na maipakitang mga talento sa palabas at bilang resulta, ang babaeng ito ay piniling makadate si Liu Hao. 6 na buwan matapos may palabas ang palabas, nakilala siya ng pamilya ni Sonjun at tumawag ng pulis para iulat na ang isang lalaki sa isang palabas sa TV na tungkol sa dating ay nakapatay at tumakas 13 taon na ang nakaraan. Malinaw na inilarawan ng nag-report ang impormasyon ng sospek at biktima at ang mga detalye ng kaso. Nang marinig ito, agad na kinuha ng pulisya ang mga file ng kaso at napag-alaman na isang pagpatay ang nangyari sa Jilin City 13 taon na ang nakakaraan. Ipinakita nito na ang mamamatay tao na si Wugang ay tumakas. Agad na nag-online ang mga pulis para tingnan ang dating show na ito. Napag-alaman ng pulisya na ang pangalanan ng lalaki sa palabas ay Liu Hao, na mukhang napakalmado, walang kaba o takot. Mabilis na nakita ng mga pulis ang mga larawan ni Wugang at ikinumpara sila sa isang lalaki sa palabas sa TV na si Liu Hao. Maliban sa ilang pagkakaiba sa edad at bigat, ang kanilang mga mukha ay halos magkatulad, lalo na ang mga bibig. Bukod dito, sinabi rin ni Liu Hao sa palabas na dati siyang nagpe-perform sa isang bar sa Jilin City noong mga unang taon niya. Si Wugang ay isang mang-aawit sa isang bar sa Jilin City 13 taon na ang nakakaraan, na katulad ng karanasan ng Liu Hao.
Pagkatapos ay naghanap ang pulisya ng impormasyon tungkol sa mga lalaking nagngangalang Liu Hao sa kanilang sistema. Ngunit wala sa kanila ang tumugma sa edad, pisikal na katangian at karanasan sa trabaho ni Liu Hao. Sa palabas, tila peke ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Liu Hao. Upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Liu Hao, nakipag-ugnayan ng pulisya sa istasyon ng telebisyon at nakakuha sila ng address ng tahanan, pati na rin ang social media ni Liu Hao. Sinuri ng pulis ang social media ni Liu Hao. Si Liu Hao ay nag-post ng maraming larawan sa mga nakaraang taon, karamihan sa mga ito ay kinuha sa panahon ng kanyang mga pagtatanghal at pag-host ng mga kaganapan. Ito ay eksakto ang parehong negosyo bilang ginawa noon ng takas na si Wu Gang. Ibinahagi rin ni Liu Hao ang ilang artikulo ng Budismo tungkol sa pagbabayad sala, na tila naaayon sa pag-iisip ng isang mamamatay tao na tumatakbo. Matapos makita ang mga ito, naniniwala ang pulisya na si Liu Hao ay ang takas na Wu Gang na tumakas sa loob ng 13 taon. At oras na para tugisin siya. Pumunta ang mga pulis ng Jilin City sa Xinyang, ang lungsod kung saan nabuhay si Liu Hao noong panahong iyon, at humingi ng tulong sa lokal na pulisya upang maabot si Liu Hao. Upang hindi ma-alerto si Liu Hao, hindi siya tinawagan ng pulis ngunit naghintay sila sa kanyang lugar. Tinawag si Liu Hao ng isang pulis na nagpapanggap na hahawak siya ng malaking party para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama at gusto niya na siya si Liu Hao ang gumanap sa party. Si Liu Hao ay hindi pinaghihinalaan ng anumang bagay at nagkaroon ng kaaya-ayang pakikipag-chat sa pulisya. Matapos makipag-ayos sa bayad, si Liu Hao ay pumayag na makipagkita sa tanghali para pag-usapan ang mga detalye ng kanyang pagganap sa party. Pumunta ang pulis at si Liu Hao sa itinakdang lugar. Pagkatapos magbatian, iminungkahi ng mga pulis na pag-usapan ang tungkol sa party sa isang restaurant habang sabay na kumakain ng tanghalian. Si Liu Hao ay sumakay sa kotse kasama ang mga pulis, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Nasa kotse, malayang nakipag-usap si Liu Hao tungkol sa kanyang estilo ng pagganap at sa kanyang karera. Sa oras na ito, ang mga pulis ay tinawag ang kanyang orihinal na pangalan na Wu Gang. Si Liu Hao, na noon pa man ay nag-iisip na siya ay may kasunduan sa negosyo, ay dinala sa istasyon ng pulisya at mabilis na inamin na siya ay si Wu Gang, na may pinatay 13 taon na ang nakakaraan. Sa huli, si Wu Gang ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong para sa intentional homicide.